Hallelujah once again. Ang labanan po sa Israel at Iran ay tuloy-tuloy. Ngayon, hindi po natin alam. Like, share, subscribe. Lahat po ay nakasaad naman po sa banal na kasulatan. Ang magagawa po natin, hindi natin alam kung ano mangyayari at magaganap. Tuloy-tuloy na. Ang magagawa po natin sa panahon ito ay mag-prepare. Mag-prepare. Ano man po ang mangyayari at magaganap, nakahanda po tayo. Dahil kailangan po maganap ang nakasaad sa banal na kasulatan. Dahil again, kapag hindi siya magaganap at patuloy lang po natin na inaasam yung magiging future natin dito sa lupa, hindi naman po tayo nagalupa. Amen? Huwag po natin kalimutan na we are just all foreigners in this world. Amen? Kagaya po ng isang foreigner na nagbabakasyon po sa Pilipinas. Di ba ang daladala po niya ay kanyang passport lang? Ang daladala po niya ay limitado ng mga gamit. Amen? Hindi niya pwedeng dalhin ang kanyang bahay, ang kanyang lahat ng ari-arian. Amen? Dahil hindi nga po siya taga-Pilipinas. Amen? Kundi ang kanyang daladala po ay, yun lang po. Passport, bilang na gamit, ilang kilograms na gamit. At limitado lang po ang kanyang araw sa Pilipinas. Amen? Limitado lang po. At kailangan po niyang bumalik doon sa permanent place niya. Amen? Kasi nga po hindi siya taga-Pilipinas. Siya po talaga ay, let's say, taga-Amerika. So, kailangan niyang bumalik doon. Hindi siya pwedeng magtagal sa Pilipinas. Kasi nga po, hindi man po ang Pilipinas ang kanyang permanent place. Huwag po natin kalimutan. Sa ating puso't buhay, huwag natin kalimutan na tayo po ay hindi taga-lupa. Hindi po tayo taga-dito. Kung tayo taga-dito, wala sana mamamatay. Amen? You see? Kasi tayo, pag may nakita tayong namatay, para sandali, maririmind tayo, nga pala, mamamatay din ako. Pero pagkatapos mo, nakakalimutan natin. Tuloy na naman tayo sa ating mga, di ba? Everyday life, sa kasalanan, o kung ano mga ating mga ginagawa. Nakakalimutan. Pero alam niyo, sabi ni King Solomon, pinaka-wisest man sa Israel, nung kapanahunan niya, na siya po ay nagiging king. Ang matalino daw po. Ang matalino. Matalino ay naghahanda ng kanyang kamatayan. Na ibig sabihin, sa paghanda ng kamatayan, hindi mo kinakalimutan na sa araw-araw ng buhay mo, i-memorize mo na anytime pwede kang mawala, pwede kang mamatay. Amen? Kasi sa Hebrew 9:27, it is appointed for men to die once, and after this, judgment. Alam mo ba ang appointment time mo? Kaya dapat hindi tayo careless sa ating panampalataya. Dapat nabubuhay tayo araw at gabi sa Diyos. Amen. At ano man po mga gusot ng buhay natin ngayon, kasi ito nga po yung time na tayo dapat mag-aayos ng ating mga gusot sa buhay, lalo ang gera ay tuloy-tuloy. At ang pinaka-nation Israel, yan ang time clock. Pag genera mo yan ng mga surrounded na mga nations, magkakaisa na po ang mga nakapalibot sa kanya na nasyon upang ikugkod. Yan po ang time clock. Nabababa na po si Jesus.
wala. Ang tao tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Hindi po ba masamang, di ba? Come and go, pangarap dito. Tuloy-tuloy pa rin sa kanilang daily lives na hindi alintana kung anong mangyayari at magaganap. Pero, ang sabi ni Solomon, ang taong matalino ay naghahanda ng kanyang kamatayan. At kung matalino tayo, dapat nabubuhay tayo araw at gabi sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa ating sariling gusto. Nasa sariling gusto ng tao. Amen? Hello? Sarili po nating buhay. Sarili-sarili, makasarili. Yan po yung sinasabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3, na in the last days, ang mga tao ay lovers of themselves. Wala pong iniisip ang tao, kundi sariling anak, sariling ako, sariling pangarap, sariling buhay, sarili. Paano ang sarili? Mapabuti. Siya ang nagpaplano sa lahat ng kanyang sarili. Amen? Hindi na po kasama ang Diyos. Yan daw po, in the last days, ang maraming tao ay lovers of themselves. Sarili lang nila, hindi kasama ang Diyos. Na para bagang sila may-ari ng buhay nila. Na para bagang sila ang nagtatakda ng kanilang kinabukasan. Inaalisan nila ng karapatan ang Diyos sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng makasariling buhay. Ang unang inaatupag ay sarili. Amen? Again, nire-remind sa Espiritu po ng Genesis chapter 11. Yung mga tao, nagkakaisa ang wika nila. Amen. Sinabi ko na po ito last Sunday, nire-remind lang para sa marami. Ang tao nagkakaisa sa kanong wika, sila po ay pagalagala sa buong mundo, sa buong lupain, at nakasumpong po sila na isang lugar. Ang sabi nila, dito tayo dito, magtayo tayo, gumawa tayo ng tisa, at magtayo tayo ng lungsod. Doon nga po sila nagtayo ng Tori. Amen, sa Babel. Amen po ba? At sabi niya, upang huwag tayo magkawatak-watak. Meron po sila na lang, nagplano ng sarili nila. Sila lang, nagkaisip sila sa sarili nila. Ibig sabihin dito, sa mga plano nila, outside ang Diyos, hindi nila sinama ang Diyos sa sarili nila. Isinantabi nila ang Diyos. Amen? At nakita ng Diyos na naisang tabi siya. Ang sabi niya kay Jesus, sabi niya, tara, titingnan natin ang kanilang mga ginagawa. Sabi niya, simula pa lang ito kanilang mga gawain at di magluluwat. Itutuloy nila. Gagawin nila ang nais nila at gustong maibigan. You see? Ganyan ang maraming tao ngayon. Hindi isa lamang Diyos sa buhay. Amen? Gumagawa na ng sariling kaligayahan, sariling buhay, sariling lakad. Pag yung Sunday, sariling lakad, dakay ng lakad. Amen? Imbis na pag Sunday, nasa Panginoon. Hindi isinama si Lord. Kaya po, Lord, maraming dilubyo sa buhay ng dumadating. Amen? Nanaw po ba natin, church? Amen. Kaya ang papalad natin. Ang papalad mo. Sabihin sa katabi mo, kalabitin mo ang palad mo. Ang palad mo. Amen. Sabi na kagabi na, yung araw po ng pamamahinga, Revelation yung yung araw ng pamamahinga ay binibigyan halaga ng Diyos. Pero sa Genesis chapter 2, nung natapos ng Diyos ginawa ang lahat ng bagay sa langit at lupa, nagpahinga siya. Binasbasan niya ang araw na yun. Ang sabi niya sa Exodus chapter 20, 8, pababa, italaga ninyo para sa akin. Yung araw ng linggo, para sa akin.
Amen? Kaya pag araw ng linggo, pag sinabi ng Diyos, italaga ninyo ang araw ng kapahingan para sa akin. Para sa Kanya yan eh, hindi sa iyo yan eh. Hindi sa iyo. Kalabitin mo yung katabi mo, hindi para sa iyo ang linggo. Huwag kang magdunong-dunungan, huwag kang sumuway. Sa Bisaya ayaw pagsupak-supak. Amen? Kailangan mag-decide ka tuwing linggo dahil deklarasyon ng Diyos na ang linggo ay para sa Kanya, sumunod ka na. Huwag kang gumawa ng kung ano, huwag kang padaya kay Satanas. Amen? Eh kasi paano eh, ito na kasi day off namin, yung mga pamilya, eh, kailangan magsama-sama kami, matagal ko lang gusto. Eh di ba si Lord Barda, matagal mo rin hindi nakasama, hindi mo ba hinangan sa buhay mo? Amen? Buti mo yung pamilya mo. Ha? Nag-iiba ka na ng plano, nag-iiba ka na. Ginagayaw ko rin yung nagtayo ng Torre ng Babel. Aba, tara na, wawasakin natin. See? Anong ginawa ng Diyos? Yung salita nila ay winasak ng Diyos, hindi na sila nagkakasundo. Mayroon nang ginawa ang Diyos na Hapon, Chinese, Amerikano, Pilipino. Amen? Amen? Hello? Nagkanya-kanya na sila ng lingwahe para hindi na magkasundo. That's why, lahat ng language ay meron po yung history. Kasi kung isa lang ang lingwahe, magkakasundo sila. Kaya tuloy, in how many nations, hundreds of nations around the world, may kanya-kanya po yung language in order na ang mga tao hindi magkakasundo sa isang language kasi para hindi sila magpaplano outside of the plan of God. Kaya pag nagpaplano po tayo outside of the plan of God, wawasakin ng Diyos yan at mabibigo ka, masasaktan ka lang. Ayaw mo masaktan? Ayaw mo masaktan sa buhay? Ayaw mo mabigo? Huwag kang lumabas sa plano ng Diyos. Patuloy kang pumaloob sa plano ng Diyos. Ayaw niya. Ayaw ng Diyos na hindi siya kasama sa mga plano mo. Amen? Wawasakin natin. Simula pa lamang ito ng kanilang mga balakid. At di magluluwa, tuloy-tuloy na yan. Gagawin nila kung ano yung mga gusto nila. Ganyan ang tao. Pero, salamat sa Diyos. Dahil, nung pagkawasak, wala nang nabubuong mga plano. Amen. Kaya, ano nyo, basic lang po yun. Kung ating unawain ng mabuti, lagi tayo dapat sumisilong sa kapangyarihan ng langit. Lagi tayo dapat, bata, matanda, may pinag-aralan o wala, dapat lahat ng tao nagsasubmit, nagpapasakop sa perpektong kalooban ng Diyos. Ano ba natin? Kasi kung hindi, masasaktan tayo, mabibigo na. Wala. Sisihin lang natin ang Diyos. Amen? Palagpakan po natin ang Diyos sa buhay. Lagi po tawagin sa mga mga. Lagi po tayong sumilong sa kapangyarihan ng Diyos. Para hindi tayo masaktan.